Ang malaking tarangkahan ng mansyon ay bumukas. Nagpakita ng isang mundo ng karangyaan na hindi ko pa nasilayan kailanman. Nasilaw ako sa kinang ng marmol na sahig, ang taas ng kisame, at ang mamahaling sining na nakasabit sa bawat dingding. Ako si Aling Flora, at sa edad kong 52, ito ang unang pagkakataon na pumasok ako sa ganitong uri ng pamumuhay. Kahit pa bilang isang kasambahay lamang, ang aking mga daliri ay bahagyang kumamot sa aking barong na luma, isang pangit na alaala ng aking pinagmulan. Ikaw ba si Flora? Isang matalim na tinig ang sumalubong sa akin. Si Mrs. Matilda. Ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang mga mata ay nanliliit na parang sinusuri ang bawat dumi sa aking pagkatao. Ang kanyang buhok, perpektong nakapusod, ay tila sumisigaw ng kapangyarihan. Opo, Ma'am Matilda. Ang aking tinig ay halos bumulong. Nahihiya sa aking sariling presensya. Dahil sa'yo, nag-aksaya ako ng oras. Kaya't huwag kang magkakamali na bigyan ako ng dahilan para pagsisihan ko ang pagkuha sa'yo. Bawat salita niya ay tumatagos, pilit na ginagawang maliit ang aking pagkatao. Ang iyong trabaho ay linisin ang bahay na to, lutuin ang pagkain, at tiyakin na ang bawat lahat ay maayos. Naintindihan mo ba? Tumango ako. Pinipigilan ang sarili kong magsalita ng higit pa. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nagkapit sa harapan ng aking tiyan. Hindi ko kailangan ng tango. Kailangan ko ng sagot. Ang kanyang tinig ay tumaas at ramdam ko ang init ng kahihiyan sa aking pisngi. Opo, Ma'am Matilda. Mariin kong sagot. Pilit na pinapatibay ang aking boses. Mabuti. Ngayon, sundan mo ako. Naglakad siya palayo. Ang kanyang mga takong ay matalim na tumatama sa marmol. Nagsimula ang aking buhay sa mansyong ito. Isang buhay na puno ng pagsubok at ng pagtitiis. Ang mga araw ay lumipas at ang bawat isa ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Si Mr. Simon, ang kanyang asawa, ay hindi naiiba. Isang gabi habang naghahanda ako ng hapunan, narinig ko ang kanyang boses na nagmumura mula sa sala. Flora, nasaan ang kape ko? Bingi ka ba? Ang kanyang tinig ay dumagundong, nagpapakaba sa aking dibdib. Dali-dali akong lumabas mula sa kusina, dala ang tasa ng kape na kanina ko pang inihanda. Narito po, Sir Simon. Kinuha niya ang tasa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ikaw, kailangan mong matuto ng bilis. Ang oras ay pera, at ang bawat segundo na pinaghihintay mo sa akin ay napakahalaga. Naintindihan mo ba? Opo, sir. Sagot ko. Nakayuko ang ulo. Huwag kang yumuko sa akin. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Iniangat ko ang aking ulo. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang matalim na tingin. Ang kanyang muka ay puno ng paghamak at pakiramdam ko ay mas maliit pa ako sa isang langgam. Mabuti. Ngayon, lumayas ka sa harapan ko. Ikinaway niya ang kanyang kamay, tila ako ay isang dumi na gusto niyang alisin. Sa kabila ng lahat ng pananakit na nararanasan ko, may isang liwanag na nagbibigay kulay sa aking madilim na araw. Si Sofia, ang 10 taong gulang na anak ng mag-asawa. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng kuryosidad at ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw. Isang hapon habang naglilinis ako sa sala, narinig ko ang tinig ni Mrs. Matilda na sumigaw. Sophia, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong iwanan ang iyong mga laruan sa sahig? Pero mama, naglalaro pa po ako. Sagot ni Sofia. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Wala akong pakialam sa iyong paglalaro. Ang bahay na ito ay hindi isang palaruan. Ngayon, pulutin mo yan. Nakita ko si Sofia na dahan-dahang lumuhod upang pulutin ang kanyang mga laruan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Lumapit si Mrs. Matilda. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Bakit napakabagal mo? Hindi ka ba nakakaintindi? Ma'am Matilda, ang aking tinig ay lumabas bago pa man mapigilan. Hayaan niyo po na ako na lamang po ang magpulot. Lumingon si Mrs. Matilda para sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik.
Sino ka para makialam? Ito ang aking anak at ako ang magtuturo sa kanya ng tama at mali. Pero, wala ng pero. Umanda ka sa pagpapaalis sa'yo kung patuloy kang makikialam sa aking pamamalakad sa aking sariling pamilya. Kinabukasan habang naghahanda ako ng almusal, lumapit si Sofia sa akin. Aling Flora, salamat po kahapon. Ngumiti ako sa kanya. Walang anuman Sofia, ayos lang yan. Hindi po, alam ko pong galit si mama sa inyo nang dahil po sa akin. Yumuko siya. Ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang muka. Hindi Sofia, ayos lang talaga. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Alam kong mabait ka at naintindihan mo ang tama at mali. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Kayo lang po ang nakakaintindi po sa akin, Aling Flora. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang presensya ni Sofia ay nagbibigay sa akin ng lakas. Siya ang aking liwanag sa dilim. Isang gabi, habang naglilinis ako ng pasilyo, narinig ko ang mga tinig mula sa silid ni Sofia. Hindi ito ordinaryong sigawan, kundi mga iyak ng sakit. Ang aking puso ay bumilis. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ang aking tainga ay nakalapat. Hindi ka ba nakikinig? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong gawin yan? Ito ang tinig ni Mr. Simon, puno ng galit. Papa, masakit po. Ang tinig ni Sofia, puno ng pagmamakaawa. Masakit? Dapat lang. Para matuto ka. Hindi ka ba nahihiya sa mga ginagawa mo? Ito naman ang tinig ni Mrs. Matilda. Narinig ko ang tunog ng isang palo, isang malakas na tunog, kasunod ng isang matinis na sigaw ni Sofia. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na kayang manahimik. Binuksan ko ang pinto. Ang aking mga mata ay nakatitig sa tanawin sa loob. Si Sofia ay nakahiga sa sahig. Ang kanyang pisngi ay namumula. At ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Mr. Simon ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang muka ay galit na galit. Habang si Mrs. Matilda ay nakatingin lamang at walang emosyon. Ano po ang ginagawa niyo sa bata? Ang aking tinig ay lumabas, puno ng pagkabigla at galit. Lumingon sila sa akin, ang kanilang mga mata ay nagliliyab. Sino ka? Para makialam. Sigaw ni Mr. Simon. Lumabas ka dito ngayon din. Hindi ko kayo hahayaan, nasaktan ng bata. Ikinumbas ko ang aking kamay, pilit na pinoprotektahan si Sofia. Lumapit si Mr. Simon sa akin, ang kanyang muka ay puno ng puot. Ikaw na kasambahay, wala kang karapatang magdikta sa amin. Anak namin to. Walang magulang ang gagawa niyan sa sarili niyang anak. Sumigaw ako. Ang aking tinig ay nanginginig. Kung hindi ka aalis, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan. Banta ni Mrs. Matilda. Hindi ko sila pinansin. Lumuhod ako sa tabi ni Sofia. Hinawakan ang kanyang kamay. Sofia, ayos ka lang ba? Aling Flora. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa sandaling yun nagdesisyon ako. Hindi ko kayang iwanan si Sofia sa nag-aapoy na bahay na to. Sofia, sumama ka sa akin. Bulong ko sa kanya. Ilalabas kita rito. Saan po tayo pupunta? Sa malayo. Sa lugar na walang sino man ang mananakit sa'yo. Bago pa man sila makakilos, hinila ko si Sofia. Tumakbo kami palabas ng mansyon. Ang tunog ng kanilang mga sigaw ay naiwan sa aming likuran. Ang hangin sa labas ay malamig ngunit ang aking puso ay puno ng determinasyon. Naglakad kami sa dilim. Ang aking mga paa ay halos hindi na maramdaman. Si Sofia ay nakakapit sa aking kamay. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Aling Flora, saan po talaga tayo pupunta? Sa probinsya, Sofia, sagot ko. Sa amin, walang sino man ang makakahanap sa atin doon. Ang aming paglalakbay ay mahaba at puno ng pagsubok. Sumakay kami ng bus. Ang bawat paghinto ay nagbibigay sa akin ng kaba. Ang aking mga mata ay laging nakatingin sa paligid. Nagbabantay sa anumang senyales ng paghahanap sa amin.
Sa wakas, dumating kami sa aking maliit na bahay sa probinsya. Ang bahay ko, ang bahay namin, ay luma at simple. Ngunit ito ang aking kanlungan. Dito tayo, Sophia, sabi ko habang binubuksan ang pinto. Ang kanyang mga mata ay malaki, sinusuri ang bawat sulok ng bahay. Ang ganda po, ngumiti ako. Dito, ligtas ka. Walang sino man ang makakapanakit sa'yo. Ang mga araw ay lumipas at unti-unting nakita ko ang pagbabago kay Sofia. Ang kanyang ngiti ay mas naging totoo at ang kanyang mga mata ay nawalan ng takot. Naglalaro kami sa bukid, nagtatanim ng gulay at nagkwekwentuhan sa ilalim ng buwan. Ang bawat sandali ay mahalaga at pakiramdam ko ay ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng halaman, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harapan ng aming bahay. Ang aking puso ay bumilis. Alam ko na. Lumabas ako at doon, nakita ko si Mr. Simon at Mrs. Matilda. Ang kanilang muka ay puno ng puot at galit. Ikaw na magnanakaw? Paano mo nagawa to? Sigaw ni Mrs. Matilda. Ang kanyang tinig ay tumagos sa hangin. Ibalik mo ang anak namin. Sigaw ni Mr. Simon. Lumabas si Sofia mula sa bahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Mama, Papa? Sofia, halika rito. Sigaw ni Mrs. Matilda. Ngunit si Sofia ay tumakbo sa aking likuran, kumapit sa aking damit. Ayoko po. Ayoko po sa inyo. Lumapit si Mr. Simon at ang kanyang mukha ay galit na galit. Ikaw, Aling Flora, dahil sa'yo, nagkaganyan ang anak namin. Hindi niyo po siya pinoprotektahan. Sinasaktan niyo po siya. Sigaw ko. Pilit na pinoprotektahan si Sophia. Sa isang iglap, isang malakas sampal ang narinig ko. Ang aking pisngi ay kumirot at ang aking ulo ay umikot. Sinalo ako ni Mr. Simon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Huwag kang makialam sa aming pamilya. Hindi mo kami kilala. Naramdaman ko ang dugo sa aking labi, ngunit hindi ako sumuko. Hindi nyo kayang saktan ang bata. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Sigaw ni Miss Matilda habang hinahatak niya si Sofia. Aling Flora. Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pilit kong inabot si Sofia, ngunit huli na ang lahat. Hinila nila siya papasok sa sasakyan. Huwag kang magpapakita sa amin, kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Sigaw ni Mr. Simon bago sila umalis. Naiwan ako sa gitna ng kalsada, ang aking pisngi ay masakit at ang aking puso ay durog. Ang tunog ng sasakyan ay unti-unting nawala at naiwan ako sa katahimikan. Ang aking mga luha ay umagos at ang bawat patak ay puno ng sakit at panghihinayang. 20 taon ang lumipas, ang aking buhay ay naging isang serye ng paghihirap. Ang aking maliit na bahay ay unti-unting nasira at ang aking mga pananim ay hindi na ganoong namumunga. Ang aking katawan ay matanda na at ang aking mga kamay ay puno ng kulubot. Ang alaala ni Sofia ay nananatili sa aking puso. Isang masakit na paalala ng aking kabiguan. Isang araw habang naglalakad ako sa palengke, ang aking mga paa ay halos hindi na kayang buhati ng aking katawan. Ang aking pitaka ay halos walang laman at ang aking tiyan ay kumulo sa gutom. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagkahilo. Ang aking paningin ay lumabo at ang aking mga tuhod ay bumigay. Naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa akin. Aling Flora, ayos lang po ba kayo? Ang aking mga mata ay dahan-dahang bumukas. Isang babae ang nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pag-aalala, at ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw. Sino ka? Bulong ko. Ang aking tinig ay halos hindi na marinig. Ngumiti siya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ako po si Sofia, Aling Flora. Ang aking puso ay bumilis. Si Sofia, ang batang itinakas ko. Ang batang nawala sa akin. Ang kanyang mukha ay nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili, puno ng kabaitan. Sofia?
Bulong ko. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Opo, Aling Flora, ako po ito. Hinawakan niya ang aking kamay at ang init ng kanyang balat ay nagbigay sa akin ng ginhawa. Kumusta na po kayo? Matagal ko po kayong hinahanap. Ayos lang ako, sagot ko. Pilit na pinipigilan ng aking mga luha. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang po ako, Aling Flora, pero wala na po ang aking mga magulang. Yumuko siya. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Pumanaw na po sila. Ang aking puso ay bumigat sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Sila pa rin ang kanyang mga magulang. Kailan pa? Tanong ko. 3 taon na po ang nakalipas. Nagkasakit po sila pareho sa uling sandali po nila. Umingi naman po sila ng tawad sa akin. At sa inyo po? Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Sa wakas, ang sakit ay unti-unting nawala. Aling Flora, sumama po kayo sa akin, sabi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa akin na po kayo titira. Wala na po akong pamilya. At alam ko pong wala na rin po kayong anak. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Wala akong anak. At siya, wala nang magulang. Kami ang tadhana ng isa't isa. Pero, wala na pong pero, Aling Flora. Kayo po ang pamilya ko. Kayo po ang nagligtas sa akin. Ngayon, ako naman po ang magliligtas sa inyo. Mula noon, naging magkasama kami ni Sofia. Ang kanyang bahay ay malaki at maganda. Ngunit hindi ito katulad ng mansyon na aking pinanggalingan. Ang bahay na ito ay puno ng pagmamahal at respeto. Aling Flora, ano po ang gusto niyong kainin? Tanong ni Sofia isang gabi habang naghahanda kami ng hapunan. Kahit ano, Sofia, basta ikaw ang nagluto. Ngumiti ako. Ngumiti siya pabalik. Salamat po, Aling Flora, ha? Salamat po sa lahat. Walang anuman, anak. Sabi ko, ang aking mga mata ay puno ng pagmamahal. Tinuring niya akong ina at itinuring ko siyang parang sarili kong anak. Ang bawat araw ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Ang aking buhay ay naging maginhawa at ang sakit ng nakaraan ay unti-unting nawala. Isang araw habang nakaupo kami sa hardin, hinawakan ni Sophia ang aking mga kamay. Aling Flora, alam niyo po, kayo po ang tunay kong ina. Kayo po ang nagturo sa akin ng tama at mali. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pagmamahal na hindi ko naramdaman sa aking mga magulang. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal sa puso. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakit ay sulit. Sophia, ikaw ang aking anak. Ikaw ang aking liwanag. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Ang aming buhay ay naging isang patunay ng pagmamahal at walang hanggan. Ang aral na natutunan namin ay simple. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang sa dugo, kundi sa puso. Ang pagmamahal at pag-aalaga ay isang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. At sa kabila ng lahat ng dilim, laging may liwanag na naghihintay. Basta't mayroon kang pananampalataya at pag-asa. Ang aking buhay na nagsimula sa paghihirap ay nagtapos sa kapayapaan at pagmamahal. Salamat sa isang batang babae na aking naging anak. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.